dakuin na natin yung kay Inday Sara Duterte. Kasi madami na pumapalag, mga kababayan eh. Doon sa sinabi niya na panghayop yung 20 pesos na bigas. Unahin natin yung Kongreso, mga bossing, sa katauhan ni Congressman Adjong. Rumesbak na sa kanya. Nakakagalit naman ho. Although alam natin, mga kababayan, na ang mga nakatanghod po dyan sa 20 pesos na bigas ay mga DDS lang, no? Bakit hindi? Ilang taon na po nilang isinisigaw nasaan ang 20 pesos na bigas. Kada po magla-live tayo, ang mahal-mahal na ng bilihin, nasaan na ang 20 pesos na bigas? Wala ho yata, no? Wala atang isang araw ang hindi nagkomento ang mga DDS kung nasaan ang 20 pesos na bigas. Di ba, pambansang nanay survivor? Paulit-ulit silang ganyan eh. Kaya, kung sakali, lumabas na yan mga DDS, huwag kayong mag-alala, huwag kayong magmadali, huwag kayong magsiksikan, no? Sa inyo lang yan. Para sa inyo lang yan. Di ba? Meron bang naghanap ng 20 pesos na bigas sa mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos? Di naman. Wala naman. Di ba? Yung mga DDS, nasa na yung 20 pesos na bigas? Minsan, feeling ko ho, mga kababayan, sila na lang ang mahirap sa Pilipinas, yung mga DDS. Wala na, ang mahal na ng bilihin sa Pilipinas. Samantalang yung sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos at mga kakamping, wala naman pong reklamo. Pagka po nasa tindahan ng bigas, alin kaya pinakamahal dito? Lalo na yung mga kakamping alin kaya pinakamahal dito? Kasi gusto ko masarap yung kainin ng pamilya ko. Jasmine rice. Nandoon ang pila ng mga kakamping at sumusuporta sa gobyerno. Yung mga DDS hanggang ngayon, asan yung 20 pesos na bigas? Kayo na lang ang napag-iiwanan sa Pilipinas. Wag daw kayong magmalaki ngayon. Lalo na si Inday Sara Duterte. Totoo naman ho kasi to, mga kababayan. Ngayon, bumabati ko si Inday Sara Duterte na ating vice-presidente. Baka daw po yung 20 pesos na bigas ay panghayop. No? Biruin mo ang ginawa ng ibang mga DDS, hindi pa ho lumalabas Hindi pa ho lumalabas sa merkado. Pero sila may mga pinapakita ng video na kulay brown o ang pangit ng 20 pesos na bigas. Ang pangit yung kinain ni Pinyol, yung bukbuk. Di ba? Sabi pa ni Pinyol nung dati 2016 sinabi niya, nako, eto na po ang golden age sa panahon ni Pangulong Duterte. Dito po natin matutunghayan ang golden age ng agriculture. Putrages pagkatapos ng mga ilang panahon, 1 taon o 2 taon makalipas, kumakain, gusto i-promote sa mamamayang Pilipino yung pagkain ho ng bukbok. yung bigas na binubukbok. Tapos ano pa sabi diyan? Umabot ng 70 pesos ang per kilo ng bigas. Golden age ba yun? Ngayon, eto, unti-unti na naaabot ng Pangulo yung kanyang pangarap para sa 20 pesos na bigas. Nagrereklamo pa din kayo? Sabi ni Kaizen TV, FYI guys, bumili misis ko ng NFA. Asan? Masarap pa daw kesa sa buko pandan na bigas. Sila Inday Sara Duterte, ewan ko ba? Golden sa bukbok, sabi ni Christopher Don Armstrong. At Jong remind Sara Duterte, no? Rice at 70 per kilo with bukbok. With bukbok nung Duterte administration. Ano masasabi niyo mga DDS? Mahal? Nagreklamo kayo? Mahal na ang mga bilihin sa panahon ni Bongbong Marcos. Mas mahal pa pala nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Di ba? With matching bukbok pa ho. With matching kasamang sakit ng tiyan.
Pinakita pa kung paano hugasan, no? Sumasama yung bukbok doon. Sabi, tingnan nyo ho, sumasama yung bukbok doon sa pinaghugasan ng bigas. Kahit na, no? Tapos eto pa, kampo ninyo, ang may tigas ng muka na batikusin o siraan yung 20 pesos na bigas. Tanong nga namin sa inyo eh. Yung sinabi ng dating Pangulong Duterte na 7 pesos na bigas, kailan ho matutupad yun? Sabi nung iba, Mark, wag ka nang umasa. Bakit naman po? Nakakulong na daw kasi yung nagsabi ng 7 pesos na bigas at mukhang malabo ng matupad pa yung 20 pesos na bigas. Sabi ni Roldan Padit, mayayaman DDS, no? At mga nababayaran kaya ibalik na lang ang bigas na sa 60. Total ayaw nila ng 20. Oh. Yung mga DDS. Pero isa ho sa nakikita ko, yung mga unang pipila ho dyan sa 20 pesos na bigas at magkakandara pa sa 20 pesos na bigas, mga DDS ho. No? Kasi sila ho yung paulit-ulit na binabanggit at hinahanap yung 20 pesos na bigas. Oh. Hindi nga ho natin alam, malaman sa kanila eh. Dati ang sabi ni Inday Sara Duterte, may nakausap daw siya. May nakausap ako na eksperto. Ang sabi, hindi daw maaabot o hindi makukuha o hindi mangyayari yung 20 pesos na bigas. Binudol o binubudol tayo ni Bongbong Marcos. O eto ngayon, binubudol na naman daw kasi naabot, na-achieve yung 20 pesos na bigas. At ang trip niya, mga kababayan, sa pagkakaintindi ko doon sa kanyang sinabi, ang trip niya ay dapat pagkatapos ng eleksyon. Itinapat daw kasi sa eleksyon. Para ho sa akin, yung araw-araw na paghahanap ng 20 pesos na bigas nung mga DDS, nakakaalarma ho yun. No? Ibig sabihin, gutom na ho yung mga yan. Hindi na ho nakakakain ng kanin yan. O, ikaw ba sasabihin mo, o mga DDS, sa ano ko na ilalabas tong 20 pesos na bigas pagkatapos na ng eleksyon? Kasi baka ma-issue sa akin. Hindi, syempre ilalabas mo agad yan. Gutom na nga yung mga DDS eh. Di ba? Gutom na yung mga DDS. O ngayon na natin ilabas. As much as possible, as in ngayon na. Iisipin mo pa ba yung baka mapolitika ako? Di na. Gutom na. Walang delay, sabi ni Shiro Kansaki dapat. Correct. Sabi ni Araceli Silvano, kumain kaya si attorney gutom ng 20 pesos na bigay. Yung by Presidente, gutom na po kami. Hindi magsiuwian kayo. Pagka nag-rally kayo, diretso uwi sa bahay, kain kayo. Hindi na kayo gutom. Hindi mo na maintindihan sa kanila kasi mga kababayan kung ano yung susundin. Dati, yung mga yung humihingi sila ng drug test kay Pangulong Bongbong Marcos. Nagpa-drug test bago mag-eleksyon. Pagkatapos ng eleksyon, nagpa-drug test ulit. Tapos ngayon, drug test na naman pangatlo. Akala ho kasi nila, lahat mauuto nila, akala nila lahat DDS sa Pilipinas mga kababayan. Ngayon, pati ang palasyo, pumalag na din mga bossing, di ba?